Tabla na ang serye ng San Miguel at TNT pagkatapos tambakan ng TNT itong San Miguel Beer dito sa Game 4. Mula umpisa hanggang huli nakita natin na nag-dominate talaga itong tropa. Ginawa nila on both ends of the court para sa opensa at sa depensa at nakita nga natin maski yung half court 4-point shot ni Jordan Heading pumasok pa. So magaling na nga ang TNT, may halo pang buenas. Nakita rin natin yung energy nitong TNT mas mataas sa San Miguel. Si Rain ng batak pa na yung atake doon sa basket kaya siya palaging napafoul at nakakashoot ng free throw. At yan din ang dahilan kung ba't nakikita natin na magkakaroon talaga ng Game 5 na maganda dahil sigurado bakbakan yan. Siyempre SMB gusto niyang bumawi at ito namang TNT tropang 5G meron silang momentum. Kaya ito talagang magiging maganda dito sa serye na yan. Ngayon, nandito na yan kay Coach Leo Austria kung paano mag-adjust dahil maganda yung naging starting 5 ng TNT. Itong sinambatak at si Heading pinagsabay niya. Lumakas yung offensive firepower itong tropang 5G at yan ang naging dahilan kung ba't nakalamang sila kagad ng maaga. At hindi pa natin natitiyak kung 100% pa itong si Chris Ross dahil halos hindi siya masyadong sabihin natin gumagana lalo na pagdating sa depensa. Alam naman natin na iba ang laro talaga nitong si Ross. At ang isa pa kinakailangan na magpakita ng gilas yung iba pang players ng San Miguel, particular na to si Jericho Cruz at yung iba pa. Kaya nga sa tingin ko magiging matindi itong Game 6 o Game 5 at natitiyak natin na yung mananalo dyan, matindi yung magiging momentum para dito sa Game 6. Usually, nananalo sa Game 5, yan ang nagcha-champion. So, tignan natin kung magagawa niyan talaga ng paraan. Leader ng SMB or nitong si Coach Chot Reyes ng TNT, tropang 5G. Kaya very interesting yan. Ito namang si Coach Cheng Giao, pinag-aaralan daw ngayon kung paano niya makakagawa ng trade dito sa Converge FiberXS at susubukan nilang makuha itong si Alex Stockton o di kaya itong si Shawnee Winston. Marami nang sinign up na player itong si Coach Cheng Giao at ngayon daw ay gusto niya itong dagdagan dahil meron siyang mga nakikita na iba pang mga pwedeng options pagdating dito sa pagkakuha ng iba pang mga magagaling na players. Ito si Shawnee Winston, bagay daw yan dito sa koponan itong si Coach Cheng Giao dahil parang nakita ni Coach Cheng na itong si Stanley Pringle mukhang hindi na kaya. So mukhang ang balak daw nilang gawin ngayon itong si Shawnee Winston, yan ang gagamitin nila na pampalit dito kay Stanley Pringle. Dahil yung laro ni Winston pwede dito sa koponan ng Rain or Shine. Magaling sa rebound, magaling sa assist. Pwede rin syempre yan sa scoring. Alam natin magaling din si Winston. At bagay siya nakapartner nitong si Adrian Locum. Ngayon pagdating naman dito sa iba pang mga pwedeng ipalit ng Rain or Shine, marami silang mga wingmen na pwedeng ibigay kapalit nitong si Winston. Kaya sa tingin ko yung trade na yan ay isa dito sa mga posibleng mangyari talaga. Wala rin tayong nakikitang problema kung sakasakali na magkaroon ng magandang usapan itong si Coach Delta Pineda at itong si Coach Yeng Giao ng ROS. At yan naman talaga ang isa doon sa mga magiging sabihin natin posible na mangyari dito. If ever ito'y matuloy, talagang masasabi natin na isa na to dito sa mga kaabang-abang talaga na pwedeng maging sitwasyon para dito sa koponan ni Coach Yeng Giao. Kapag ang ganitong trade ay natuloy, sa tingin ko makikinabang talaga ang ROS na sigurado nalalakas yung kanilang lineup. At alam naman natin na hindi biro yung ginagawang pagbabago dito sa roster nitong si Coach Yeng Giao. Kaya nga kung matuloy ito, tiyak natin na magiging isa yan sa pinakamalakas na teams. Merong mga kumakalat ngayong balita na ito raw anak ni Coach Chot Reyes na si Josh Reyes ang papalit dito kay Jong Wichiko sa NLEX. Kapag nagkataon magkakaroon ng father and son team dito sa PBA. First time yata yung mangyari dito sa PBA at hindi ko alam kung nangyari na rin yan sa ibang liga, no? Pero itong pagpapalit kay Jong Wichiko medyo hindi na nakapagtataka. Kung matatandaan ninyo, itong si Coach Jong Wichiko pinalitan si Frankie Lim dahil hindi naging effective si Lim bilang coach ng NLEX. So nung si Wichiko naman ang nilagay, 4 na sunod na conferences hanggang quarterfinals lang sila. So parang hindi rin masaya yung management dito sa naging performance ni Jong Wichiko. At ayon doon sa mga insiders, ang isang indication napapalitan na itong si Wichiko ay inalis na yung kanyang deputy na si Shot Tangkinsen na ang taga na niya kasama. So mukhang ganyan nga mangyayari, napapalitan na itong si Wichiko. Kung itong si Josh Reyes ang ilalagay dito sa TS sa NLEX, baka mag-iba na rin
ang pag-handle diyan ng management. Kasi usually sabi nga ng mga ibang fans, ang gawa ng management sa Index parang farm team ng TNT. Siguro ngayon nandiyan na si Josh Reyes, baka gagawin din nila yan na isang powerhouse team katulad ng ginagawa ng SMC ngayon dito sa Magnolia Hotshots. Kung sakasakali maganda talaga yung ganitong klaseng sitwasyon. Dahil alam natin itong si Robert Bode gusto niya siyempre na maglaro sa malakas na team. At kung magagawa nga nila na makuha yan, sa tingin ko iyan talaga yung magiging isa sa mga pinakamagandang hakbang nitong TNT tropang 5G. Kung sa kanorada ng NLEX, kung magawa nila ng paraan para makuha itong si Josh Reyes, magpapakit ng gilas na rin siyempre si Josh dahil alam niya maraming fans ang susubaybay dyan. At magiging isa na to dito sa mga talagang teams to watch. Lalo na tinaasahan natin na maraming mga trades na mangyayari kapag itong si Reyes ay napunta dyan sa NLEX Road Warriors. Kaya yan ay stay tuned. Ang huli natin balita dito sa Barangay Ginebra at merong mga bali-balita na lumalabas na baka daw itong si Stephen Holt na ilagay na sa trading block ng Ginebra at posible raw na baka ang maging kapalit nito itong si Cedric Barefield. Si Barefield kasi matunog na pangalan na ay ite-trade na rin daw ng Blackwater at mukhang ngayon ay dito siya mapupunta sa lineup naman nitong si Coach Tim Cone. Si Barefield alam natin isa yan sa mga highest scoring guards sa PBA at maraming naniniwala na yan ay hindi na magtatagal sa Blackwater Bossing. Siyempre dahil ang Blackwater Bossing ay identified sa kampo ng MVP group, maraming naniniwala na kung matitrade yan mapupunta either dito sa TNT and Lex or Meralco. Pero ngayon daw, ang balita mukhang sa Ginebra interesado rin na makuha to. At syempre kung si Stephen Holt ang i-offer na kapalit, sa tingin ko hindi tatanggay dyan si Coach Jeffrey Cariaso. Dahil mahusay din na player itong si Stephen Holt. Kung sakasakali, hindi na rin ako magugulat kung iyan talaga ang magiging tinatawag na isa sa mga blockbuster trades na mangyayari dito sa PBA. Kung sakasakali, talagang magiging isa na dito sa mga tinatawag natin na kagulat-gulat na mga trades kung matuloy nga ito. At alam naman natin na hindi biro yung ginagawang preparasyon dito ng mga teams. Kaya nga itong si Stephen Holt, kung yan ay trade nitong Barangay Ginebra, hindi na ako magtataka talaga kung yan ay matupad. Dahil syempre hindi naman tayo yung sabihin na nating magugulat ito sa mga aksyon na ginagawa nitong Gene Kings, lalo na dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kapag natuloy itong trade na yan, magkakaroon ng isa pang scorer itong si Coach Tim Cone. At syempre mas lalakas yung dynamic tandem nitong si RJ Barrientos at Cedric Barefield. Baka yan ang magiging pinakamalakas na backcourt dito sa PBA. Kaya nga itong si Coach Cariaso naman, kung makuha niya si Stephen Holt, magaling din na player iyan. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay. Sila Jonel Alagon, Simon de Guzman, si Malyari Mascareñas, si Katsakino Dukusin, Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., pinabati din natin si Michael D., si Anthony Alon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, at yung mga regular natin na mga taga-subaybay.